Paasa narrative chika na ginamit lang umano si Alden para sa PR ng kanilang reunion movie habang lihim na nakikipagkita kay Mayor Mark. Sa mga malalaking events, naging civil na lang ang pakikitungo. Hi, hello, congrats sa movie, sabay lipat sa ibang table. Marami ang nakaramdam na pinaasa o ginamit si Alden bilang shield o panakip butas sa totoong namamagitan sa kanila ng mayor. Miss Catherine Bernardo, bakit nga ba tila nakakaranas ng cold treatment sa mga artista sa ngayon? At the same time, bakit nga ba nadadamay ito pong si Alden Richards sa isyong ito? Yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So, narito na po yung ilan sa mga pinag-uusapan dito po kay Miss Catherine Bernardo. Kasi meron po mga chismis, yung tatlong haligi ng Iwas Catherine movement issue ay na-trigger ang chika sa likod ng eksena, ang reaksyon ng showbiz circle at the Mark Alcala factor ang usap-usapan relasyon ni Kat kay Lucena Mayor Mark Alcala. Iniiwasan ng mga lantad na pink o kakampink Gen Z at millennial artist dahil sa taliwas ito sa kanilang ipinaglalaban kontra tradisyonal na politika. So, ano naman po yung patungkol kay Alden? The Alden Paasa narrative chika na ginamit lang umano si Alden para sa PR ng kanilang reunion movie habang lihim na nakikipagkita kay Mayor Mark. Malamig ang pakikitungo ng GMA at ABS-CBN artist na solid and loyalty kay Alden Richards. Mama means a political opposed ang mga pahayag at post ng pamilya na umiiwas sa political na paninindigan ay nagdulot ng diskurso sa Reddit at X. Binansagan siyang blind to reality ng mga kritiko. Ang paghihimay, bakit nga ba heated ang mga artista ngayon? Ang political na walang pakialam versus Gen Z core values, gaya ng sinabi mo, ramdam na ramdam ang gap sa pagitan ng mga artistang tumindig noong nakarang eleksyon at sa direksyon ngayon ng personal na buhay ni Kat. Para sa maraming Gen Z at millennial celebrity, ang pakikipag-ugnayan sa isang kilalang politiko ay hindi lang personal choice. Ito ay isang political na statement. Kung ikaw ay isang sikat na artista na nananalasa sa mga rally noon para sa good governance, ang makita ang pinakamalaking A-lister ng henerasyon mo ay nakikipag-holding hands sa isang opisyal na gobyerno habang ang bansa ay nakakaranas ng iba't ibang krisis ay isang malaking isip bata o turn off. Kaya naman sa mga malalaking events, naging civil na lang ang pakikitungo. Hi, hello, congrats sa movie, sabay lipat sa ibang table. Nawala na rin ang dating bayanihan energy noong panahong katatapos lang ng breakup nila ni Catherine. So, ang multo ng Kat din at ang sentimiento ng Kamuning or GMA, dito po pumapasok ang galit ng mga taga-GMA at malalapit na kaibigan ni Alden. Nung kasagsagan ng promo para sa kanilang proyekto, grabe ang kilig na ibinenta sa publiko. Bilihan ng bulaklak, pagdalo sa housewarming at mga pahiwatig ng panliligaw. Ngayon, ayon sa mga chika sa Reddit at bulungan sa studio, marami ang nakaramdam na pinaasa o ginamit si Alden bilang shield o panakip butas sa totoong namamagitan sa kanila ng mayor. Ang tingin ng mga ka-circle ni Alden, masyadong mabait si Alden para gawing collateral damage sa PR strategy. Kaya ang ending, solid ang bakod ng mga taga-GMA sa kanilang pambansang bay. So, the reality check. Sa showbiz, ang image ay pera. Kung ang isang endorsement ay nakasalalay sa pagiging malinis at relatable mo, ang pagdikit sa mga controversial na issue ay pwedeng makabawas ng milyon-milyong kontrata. Kaya ang C-lister tikom ang bibig, na dahil isang maling kwento or komento lang pwedeng matsugi na sa susunod na campaign. So ano nga ba ang kasalukuyang estado? May control ba ang management? Gaya ng sinabi ng ilan, she's an A-lister after all. Sa industriya ng telebisyon at pelikula sa Pilipinas, ang mga katulad ni Catherine Bernardo ang bumubuhay sa takilya. Kahit anong sig
or buntong hininga no ng mga boses ay hindi nila pwedeng basta na lang diktahan ng isang reyna. Ang kaya nilang gawin ay maglatag ng damage control gaya ng pag-iwas sa mga direktang tanong tungkol sa politika sa mga press con at mag-focus sa kanyang mga solo project at endorsement. So sa huli, habang ang pamilya Bernardo ay itinuturing na normal na drama lang ang ingay sa social media, ang showbiz landscape ay patuloy na nagbabago. Ang dating pagkakaisa para protektahan ang isang broken-hearted na reyna ay napalitan ng kanya-kanyang bakod para sariling prinsipyo at karera. So ito ay isang nananatiling kwentong buhay mula sa gilid-gilid na industriya. So wala tayong personalan, puro chika lang. And of course, eto na no, pag-usapan din natin yung tungkol naman sa collaboration nila ni James Reid. Ang James Reid collab at ang lumalalang ilagan sa showbiz circle, ito na yung part 2 ng ating deep dive. Dahil mukhang hindi pa sapat ang tsaa kung sa tingin natin ay masalimuot na ang issue kay Mayor Mark at Alden, pumasok pa sa eksena ang panibagong pasabog, isang big time na collaboration project sa pagitan ni Catherine Bernardo at James Reid. Sa unang tingin mukhang power move ito ng dalawang dambuhalang pangalan sa industriya. Pero sa likod ng mga kamera, sa mga GC ng mga artista at mga bulong-bulungan sa Archika PH, mas lalo nitong sinindihan ang apoy ng intriga. Bakit? Heto ang breakdown kung bakit pumasok si James sa equation at kung bakit lalong naging awkward ang sitwasyon para sa marami. Bakit mas lalong lumala yung issue no kung nung pinasok si James Reid? Hindi sikreto sa showbiz na si James Reid, lalo na sa kanyang pagiging pinuno ng Careless at ang kanyang transition mula sa pagiging traditional na aktor tungo sa pagiging music mogul at independent artist, ay may sariling revel at independent image. Ngunit bakit nag-react ang circle ni Kat nang makabalita ang proyekto nila? So, ayon po dito, yung tinatawag na The Clash, ang principle at ang careless vibe. Ang circle ng mga Gen Z at millennial artists na umiiwas kay Kat dahil sa issue kay Mayor Mark ay karaniwang may overlap sa mga taong progressive ang pananaw sa sining at politika. Nung pumasok si James sa eksena, parang isa-isang bagong project kasama si Kat, maraming nagpataas ang kilay. Para sa ilan, ang imahe ni James ay konektado sa creative freedom at western leaning na kultura, habang si Kat naman ay tinitignan ngayon ng mga kritiko bilang unti-unting pumapabor sa traditional at komportabling sistema. Stance ng kanilang pamilya, pagsasama ng dalawa ay nakikita ng iba bilang isang purong business at survival mode. Kaya sa isang organic na artistikong kolaborasyon, ang komento ng mga marites sa dressing room ay naghahanap ng bagong anggulo para matakpan ang ingay ng politika. So sa issue naman ng solidaridad, nadagdagan ng awkwardness kung dati hati ang opinion dahil sa paasa issue kay Alden, lalong nagkaroon ng complication dahil kay James. Alam ng lahat ang controversial na kasaysayan ng mga naging talent at umalis sa pamamahala ni James sa nakalipas na mga taon. So yung pagpili ni Kat na makipagtulungan sa kanya ay nagbigay ng impresyon sa ilang taga-industriya na ang kampo ni Catherine Bernardo ay handang makipag-alyansa sa kahit sinong malaking pangalan. Controversial man o hindi, basta pamanatili lang ang kanyang estado bilang nag-iisang reyna. So, bulong mula sa ABS-CBN Insider, sabi diyan, kanya-kanyang kampi na talaga ngayon. Kung solid Alden ka, may inis ka sa nangyayari. Kung anti-trapo ka naman, may inis ka kay Mayor ngayon. Pati yung mga may ayaw sa pamamalakad ng Careless o mga loyalty sa nakaabang na kampo ni James, nadagdag pa sa mga umiiwas, ano? So, kung nagbubuntong hininga mga boses noon dahil sa Alcala issue, ngayon ay mas pinipili na lang nilang maging pragmatiko at tambalang Catherine at James ay garantisadong pag-uusapan, magdadala ng pera at mapapanatili no ang ingay sa social media para mapunuan yung negosyo pa rin ito. Samantalang yung mga C-lister artists ay lalong napapakamot sa ulo sa sulok. Kung dati takot silang madamay sa isyong politikal, ngayon ay mas lalo silang umiiwas magpakomento dahil parehong power players sina Kat at James. Isang maling parinig mo lang sa X o thread tungkol sa kahit alin sa dalawang to, pwede kang mawala ng guesting o maban sa mga malalaking event ng network. So, ang hatol ng netizen, strategized distraction. Sa huli, ang pagpasok ng proyektong ito kasama ni James Reid ay tinitignan ng mga mapanuring mata sa Reddit bilang isang mahusay na PR deflection.
Sa tuwing magiging masyadong mainit ang pangalan ni Kat sa usaping politikal o sa past issue nila Alden bilang may ilalabas na malalaking anunsyo ng bagong trabaho para mabago ang takbo ng usapin ng mga tao. Ngunit kahit anong takip ang bagong proyekto, ang malamig na pakikitungo mula sa makasama ng industriya sa mga dumaranas na awards night at gala ay mahirap itago. Ang tanong ng marami, hanggang kailan dalhin ng box office queen status ang bigat ng mga personal political na isyong nakapaligid sa kanya? Muli, mapanatiling malamig ang ulo. Ito yung nananatiling mainit na tsaa mula sa kusina ng showbiz. So, marami talagang kumbaga parang hindi maunawaan, no? Kung bakit nagkakaganito, no? Kasi parang mula nang napag-usapan si Catherine at nakonek kay Mayor Mark, nagkagulo na ang lahat.